Grocery day today. Kulimlim pero okay lang kasi medyo malamig. Si Jeremy kumukuha na ng card. Yan, grocery date namin today. Aga namin 8:30. Mukhang uulan pa. Sobrang kulimlim sa labas. Kaya nag-jacket ako eh. Tara, naknood muna tayo sa may lotion. Dami nilang pakwan. Pili tayo mamaya. Ayan, sarap tulog ni Jermaine eh. Ginising ko lang to kanina eh. Ako, masabi ko dapat nag-jacket siya. Malamig. Ay, toothpaste pala. Sarap mag-grocery ng maga. Kukunti lang ang tao. Mga toothpaste. Halos wala pa. Ang bata oh. Ano, meron? Wala. Punta ka agad sa toy section eh. Wala. Bakit ito may mga nakasale na no? $297 yung Colgate na isang ganito. Ba, magkano ba? Yung binili ko tatlo. Mas maliliit pala to. Binili ko tatlo, $10 eh. Mas maliliit ano? Ilang grams ba to? 120 ml. Ito 120 din. Ibang ano ka? Pero walang clean mint ano. Let's go. Almost na ako. 27. Anong toothbrush? May toothbrush pa ba kayo? Wala na. Let's go na sa mga gulay. Namimili kami ni Jermaine kung anong maganda. Parang hindi ganun ka ano yung... Ay, ito anak. Tignan mo ito anak. Kaya yan. Mas malakas kang pumitik eh. Pinabili natin last time talagang ha? Hilaw pa eh. Dapat tuyo na yung pinaka-tip niya para matamis. Pero last time di naman siya sobrang tuyo eh. Pero matamis. Andito sa bungad nila yung mga ano, yellow tag, yung mga naka-sale. Yung pakwan pala na nabil ko 7 something. Yung maliit lang. Eto mangga, 149. Dating 199. Ha? Ano? Ani, tama na yun. Ay, nga na kayo sa pang-plastic ko ako ng mangga. Sarap sausaw sa bagong. Pili tayo na medyo hilaw. Dami silang mga naka-yellow tag ngayon. Yung may sumobra naman. 18 cents lang pero parang tuyot na eh. Pero gusto kong pumili. Kaya nakaluhugin mo talaga.
kami sa Asian section. Naka 298 yung nakuha kong buko juice. Dati less than 2 lang yan, ano? UFC. Kumuha akong dalawa. Tsaka kumuha ako ng guyabano. Guyabano juice. Wala na kayong gatas doon, di ba? Bus na? Kulay yan. Meron na rin ng ano, lactose free na Philadelphia cheese. Ayos ah. Dati bihira makakita ng ganyan. Jermaine, flavor. Pineapple. Ay, mga bago lumalabas, pero feeling ko mas masarap to. Blueberry. Limited edition. Pineapple. Sarap kaya? Pag hindi masarap yan, ako ubos. Araw-araw mas gusto ko to. Yung blueberry siguro masarap. Sigurado yan. Pero yung pineapple. Ayun din. May mixed berry. Alin? Ay, meron pa tayo ng garlic. Hindi pa natin naubos eh. Garlic and herb. Uy. Kuha ba? Hindi. Kukuha hindi. Cottage cheese. Ayun o, bahay na kami ni Jermaine. Ang bilis namin na madali kami kasi yung package ni Habi dumating. Tumawag siya, maaga pa pala nandyan. Nung umalis kami nandyan na. Kaso sa likod kami dumaan, hindi ako nag-check ng ng front door. Kaya sabi ko, Jermaine, ako, tara na. Pero although meron naman akong yung video ng doorbell dyan sa harap. Sabi ko, habang nagda-drive, hawakan mo. Kaya wala pang 10:30, 10:20 lang, nandito na kami sa bahay. Kagandahan lang kapag maaga na grocery, maaga kaming natatapos. Ayan. Dami nga lang aayusin. Sabi ni Jermaine, yung bigas na nirefill niya last na yon. Parang nabili namin yung bigas na last na yon 3 months ago pa. Ngayon lang nabuksan. Sabi niya, Mami, wala na. Kaya bumili na ako. Nakakuha kami ng libre sa tawag mo doon, Superstore. Kasi naka 300 something, 317. Camping chair na may cooler na kasama na ganito. Sabi niya, itim na lang, Mami. Sakto, 4 na yung ganyan namin. Tagi-tagisa na kami. So, yan. Bumili ko ng brown sugar. Tsaka, ang tawag mo dito? Malagkit. Kasi plano ko gumawa ng biko. Plano ko sana ngayon merienda. Kaso, may problema na may sasakyan. Mukhang may kakaibang tunog yung kotse. So, kailangan dalhin sa ewan ko anong diferensya. Pero kailangan madala sa mekaniko. May kinontak si Habi ngayon. Sabi ko siya na tumawag. So, dadalhin ko. Kaya naghahadali ako ngayon na matapos tong ng grocery. Maayos. So, ayan. Bumili ako ng glutinous rice flour. Pero try ko lutuin ito mamaya. Pag uwi, if ever, kakayanin. Kung hindi magtatagal. Tapos yan, tortilla, bihon. Order akong pansit kasi. Extra na rin yan. Tapos, Shanghai tea noodles, canton, itlog, butter, tapos mozzarella para sa order na cordon bleu, magic flakes. Sarap to eh. Tapos, tagal na wala ng magic sarap. Ngayon meron na kasi masarap tong magic sarap sa fried rice. Ewan ko ba, iba yung lasa ng fried rice dahil siguro kasi may MSG siya. Pero masarap sa fried rice to, tsaka sa tortang talong. So, kumuha na ako. Boy bawang. Dalawa, magkaibang klase. Tapos, garlic powder, gatas, mantika. Yan, yung tofu dessert at saka yung tofu. Tapos, chips. Cheetos. Blueberry. Paborito nila Jermaine. Kopi ko.
Yogurt, okra na frozen. Last time nakalimutan kong bumili. Tagal ko rin nagagamit isang ganyang kalaki eh. Tapos ham para sa cordon bleu. Panko breadcrumbs. Tapos yung buko juice, guyabano. Yung corn kernel at saka cream style corn. Tapos rice seasoning. Century tuna, spam. Tamarind soup base. Malamig kasi ngayon, masarap magsinigang. Tapos, onion powder. Red hot na, buffalo. Franks. Concentrated na chicken base. Oyster sauce at saka soy sauce. Yan, ako mais. Kahit na hindi ganun kaganda yung balat niya, mukhang tuyot, pero yung loob niya maganda. Pipili lang talaga. May mga ilan na maraming mga yung sira yung mga in-between. Tapos, yan, bok choy, cabbage, iceberg lettuce, talong, kumuha akong 2 purple yam. Parang gusto ko maginatan pero hindi pa ako sure. Carrots, pepper, ito rin pala red pepper. Mas gamitin ko yung red kaysa sa green. Kaya yung green pa isa-isa lang kuha ko. Celery, garlic, kamatis, yan, patatas. Kumuha ko ng 2 mangga. Red onion. Kasi meron pa ako ng yellow onion. Kaya yan muna kinuha ko. Tapos, green beans. Dati sa superstore, meron yung mga naka-loose. Ngayon, wala na eh. Kaya yung ganito lang kinuha ko. Tapos, green onion. Pinya. Tapos, pakwan. Tagal namin namili ni Jeremy ng pakwan. Tapos, chicken liver. Drumstick na chicken. Hindi na ako pumunta ng meat shop this time. Kasi may mga karne pa naman. So, yung pangdagdag lang. Tsaka nagmamadali rin kasi. Kasi kami dahil sa package. Tapos, ito yung pork butt pero naka-cubes na siya. Tapos, ribs. Pork ribs para sa sinigang mamaya. Ano ba to? Yan. Nakalimutan no? Beef shank pero boneless. Hindi kasi kami mahilig sa yung bone marrow. Masarap to ilaga. Kaparis ng mais. Tapos bumili ko nitong coconut shrimp, breaded. Sarap yung pang salad. Tapos yun lang, ayan, yung Colgate at saka yung toothbrush. Colgate toothpaste, yan, tsaka toothbrush. Tapos bigas. Yan na yan lang, 500. Sabi ko last time, tatry kong paabuti ng 3 weeks yung last na grocery, pero hindi talaga kaya. May natira pa ilan-ilan, pero syempre, mas maganda pag kompleto. Ayan, maulan na. Mag-aalauna na. Dito na ako, malapit na ako sa papacheckan ng sasakyan. So, hindi ko alam kung check lang siya or ayusin na. Pero malalaman mamaya. Sabi ko kay hubby kung mag-aabot kami, pauwi na siya at andito pa ako. Daanan na lang niya ako. Medyo ang hirap hanapin ng kasi isang mahaba pala siyang parang warehouse. Tapos, hinanap ko lang yung number na inaibigay. Kung aling pinto. Nandito pala siya sa dulo. Ayan andito na siya. Nakamerienda na yan. Ng merienda pag day off ng si Commander. Pag wala. Pag may pasok. pag may pasok si Jeremy tiga gatas, tinapay. Dati kasi pinagre-ready ko siya. Sabi niya, wag ka na mag-ready kapag Napagod ka na syempre. Kaya pag day off, bawi. Oh, yung Dumating na ang kanyang Father's Day gift. Toy Snowman. Belated. Ano ito galing pa ng Montreal. Sa Montreal pa ba yan? Buti pa rin, yung kahoy galing na ng Montreal tayo hindi pa nakapunta doon. Gusto mo ba? Ayan tayo pumunta rin. Balikan lang. Regalo nila sa akin. Balikan lang Napunta mo tayo. Balikan lang. Matuso ka naman niya. Kit ng kutsilo niya Nabili sa Canadian Tire. Husky. Kanyang Si ano pa ang pangalan nito?
Napakalit naman ang pangalan. Four Horseman. Bakit di na mabasa? Hindi Hindi mo mo ba sa basta-basta? Zombie, mga zombie. Yung mga gusto niya eh. Pipinturahan daw niya. O hindi mo pa bubuksan. Gusto ko na yan Hindi ba yun? Tagal-tagal inintay tapos hindi mo buksan. May mga pre-order nga ako, makakasabay nito, hindi pa dumating. Yung regalo namin sa kanya last... Pasko. Ay, hindi, birthday. Birthday mo. Last year, birthday Last year niya. pa, oh. In-order ko In-order. yun. Tapos si Jonas ganun din. Sama-sama na yun, di ba? Sama-sama. Tapos Pasko. Wala pa, hanggang ngayon. Pati ba Pasko kasama doon? Alam ko meron Hindi. dalawang okasyon yun eh. Hindi, isa. 4 na item yun, di ba? Pati ba Pasko? May pinahabol ka eh. Hindi ko na makaalala kasi tagal na eh. Tapos may gusto siyang orderin uli. Pero next year. Sabi ko malamang, birthday mo next year darating. Sabi ko nga, wag na, ayoko na. Sabi ko, orderin mo na ng maaga. Pag hindi na pre-order. Kasi tagal eh. Kaso pagka hindi mo pre-order, saglit lang ubos. Tapos bayad na agad yun. Tagal matutulog yung ano doon. At least bayad na, kaya sa magulat ka pagdating tsaka magbabayad. So, ayan. Thank you. Welcome. Salamat din sa lahat ng mga bumati sa akin ng Father's Day. Yan. Late na late ang ano namin. Late na. Tagal kasi nung ano niya eh, regalo niya eh. Benefits here in Canada. I was born and raised in a small town just north of Toronto. I've been working since I was 16 years old, and now I'm in my mid-40s, which means I've been paying into taxes for that length of time. I worked for one particular organization for 20 years. Tagal na, no? And when I was let go due to corporate restructuring, the government provided me with 6 weeks of employment insurance. 6 weeks lang. I've been looking for a job for nearly a year, and we've been talking about how hard it is to find jobs in the service industry, but it's not just the service industry. It's everywhere. I'm a learning consultant, and if I didn't have children, I would run to another country and come back to Canada as a refugee with a different name so that I could get these benefits that everybody else is getting as newcomers. We have a problem here, and we seem to have forgotten that the government doesn't have money. It is not government funded. It is taxpayer. It is our money that we've been paying for years and years and years, and it's being given away to everybody but Canadians. Everybody but Canadians. And some of the people who have spent the most is, well, retirees. This is the reality of the situation in Canada. Baba The na average ako, Canadian ano? pension recipient gets $1,200 a month after working for 50 plus years. The average refugee gets $3,874 a month Holy. after being Laki. in Canada for only 1 day. One That's day. right. Tax-free This pa. is where we're at. And we're seeing this all over the place. Now, we're running out of employment in Canada. There's obviously Yun o. Nanonood na naman eh. Actually, katapos na namin ng mga kung anik-anik at saka nanood kami ng movie kanina. Green Bones. Green Bones, si Ganda. Dennis Trillo, at saka Iyak si siya. Roro Madrid. Parang boring nung una eh. Medyo yung storyline kasi binibuild up pa nila eh. So, Pero hindi mo malaman kung ano ba, serial killer ba siya o anong Pero klase. nung huli, maganda eh. Maganda. Nakakalungkot. Panoorin nyo. Netflix. Yan. Hindi kami paid promotion na. Kaya kami ginabi na ng host ng oras na oh. Kaya, maganda 9:30 maganda na. yung ano. Bukod pa ron, pinapanood pa namin yung isa rin kay Dennis Trillo na yun. Love Before Sunrise. Matagal na yun eh. Inulit lang namin kasi parang hindi daw namin natapos. Alam ko natapos na pero hindi namin maalala eh. Hindi namin maalala eh. So, yun. Tapos, ayun nga, nanonood lang din kami ng mga vloggers dito sa Canada. Saan yung mga short video na Short napakita. videos. So, napanood namin yung, yun nga, yung babae na nag-post siya sa TikTok. Actually, nag-viral daw yun eh, sabi eh. Parang gusto, mas maganda pang i-ditch niya na lang daw yung citizenship niya. At Pumasok saka dito bumalik as refugee. Kasi mas malaki pa yung nakakuha ng refugee sa... Kinumpara nila, di ba? Yung veterans, magkano? 1,500? Wala pa. Almost. Almost 1,500. Tapos magkano sa 3 plus ang 3,700, no? Tax free pa yon.
Samantalang yung nagtrabaho ng ilang pong taon yun lang ang makakuha. Oh, kasi siya 16 years old. 16 years old Nagwo-work nagtatrabaho na siya. oh. Kasi uso rito, di ba, na mga bata bata pa pa lang nagtatrabaho na. Pero just imagine, pag nawalan ka ng trabaho, yung benefits na makukuha mo, saglit 6 lang. weeks lang. 6 weeks lang yung binibigay nila. Hmm. So parang hindi patas kumbaga. Kagaya na lang nung hindi naman do sa kumbaga pagiging mas magaling pa do sa Prime Minister na nakita mo medyo naghihirap talaga yung mga Canadians, maraming walang trabaho, Hindi, marami maraming kasi yung homeless. hindi makakuha ng maayos na trabaho. Maayos na Iba nga trabaho. tagal na, di ba sabi nga niya, 1 year. 1 year na siya. Di sana yung tinutulong mo sa iba, bukod pa doon, tinutulong mo sa ibang mga refugee na pupunta rito sa Canada. Tapos yung binibigay niya pang rebuild ng Ukraine. Although yung Ukraine, syempre, nasa gera sila. Wala namang masamang tumulong. Normal na tumulong, pero Oo. dapat Pero dapat, paglaanan ng yung mga mismong residente dito na. sabi nga, bago ka magwalis ng bakuran na iba, ayusin mo muna yung bakuran mo. Tama. Kasi hindi mo maayos yung sarili mong gobyerno o yung sarili mong bansa, tutulong ka sa iba para lang magmukha kang mabait or matulungin. Di ba rin hindi ka matulungin, basta maging maayos naman yung bansa mo. Nakakadismay din kasi makita ng ganyan. Tapos yung mismong mga senior na dito tatagal na. Siyempre, di naman lahat Tsaka, nagkaroon ng kumbaga nakapag-ready oo. na mag-ipon since bata. Kasi syempre, dami expenses din, di ba? Iba-iba na sitwasyon. Meron mapalad na magandang naging trabaho, magandang mga benefits na nakuha. Pero hindi lahat. Pero hindi lahat. Marami ring Tsaka yung mga veterans, makata yung mga veterans, kagaya na lang doon sa mga, yun, humihingi ng tulong, Red and Bed. Parang nagkakalikalembang sila para lang kumbaga, maitulong dito sa mga veterans. Dapat yun, hindi pinababayaan kasi yun yung mga foundation ng bansa ng Canada. Parang mga veterans sa Pilipinas, di ba? Hindi nawawala yung mga pension nila, yung mga tulong ng gobyerno. Yung sa medical, di ba? Hindi naman lahat covered ng insurance natin. Oo. So, syempre, mga ibang labas doon. Sana lalo pag mga senior, matulungan. Tsaka unahin. Sila ang i-priority. Unahin, hindi. Kasi yun yung mga talaga yung mga nag-build ng nation Yun yung nakapaglaban para sa freedom ng bansa balik tayo sa mga refugee. Ayun, mga refugee, biruin nyo, kagaya na lang nung nangyari nung last year ba yun, yung natakot sila na matatapos na yung may expire na yung mga student, mga temporary. Sabay, ang daming bigla nag-file ng asylum refugee dito. Tsaka may mga vlog din na yung mga East Indian na nag-encourage sila na nakakita ko na nakaraan yung Na mga refugee. mag-apply ng asylum. Kayo ng asylum, ganyan. Mag-apply kayo ng asylum as refugee, ganyan. Sabihin nyo, na-threat kayo. Tinuturuan talaga nila kung paano makahanap ng loophole do sa system na. Kasi alam na Alam nila, nakakalusot kasi. nakakalusot at saka maluwag Yun, kawawa yung mga newly graduate, yung mga naghahangad ng magandang trabaho. Iba nga, may mga experience na Tatagal nagtatrabaho, nahihirapan maghanap. Yung mga nag-aral pa, di ba? Siyempre, laki naman, babayaran nila yun. Yung mga loan nila na yun. Yung group nga dito sa Calgary, may nag-post nga Baka daw matulungan naman siya kasi almost 4 months na siya nagtahanap ng trabaho. Wala daw talaga. Hirap. Imagine kung meron kang mga anak. Paano yung renta, let's say kung may mortgage ka, kung may sasakyan. Kahit yung basic needs na nga lang na pagkain, sobrang mahal. Kanina nga, nag-grocery ako. Ano yun? Nasa 500 yun. Yun nga Pero mo, ilan lang tayo. What more kung marami kayo, di ba? meron kang mga malilit na anak na pinagbabaon sa school, di lalo na. Pero may mga nakukuha rin naman kasi sila sa gobyerno Pero depende sa kinikita kasi ng magulang din. Yung iba kasi, nagiging parang negosyo na rin Gagawin nila, hindi na magtatrabaho yung babae, yung nanay. Hindi Tapos talaga yung ubre lalaki, hindi naman magtatrabaho ng mga full time para sa ganun makakuha sila ng mga di ba?
ng mga galing sa gobyerno. Malaking bagay yun. Napakalaking Kaso bagay. marami na akong hirap din nun kasi ang dami sa malaking gastos mo nun. Ay, yun lang. Talagang, ikaw na bahala mag-budget talaga nun. Kaya hindi biro sa pagkain na nga lang eh. Yun na lang, pagbabudget sa pagkain, paano mo budgetin eh. Wala pa yung kuryente. Kami nga, renewal namin ng Laki ng tinaas nila. No? gas. Laki ng tinaas eh. Gas, tsaka electricity, Electric. tubig. Tubig so far, wala pa eh. Wala pang Wala pa set ba sa nun akin sa, eh. Saan ba tayo sa tubig? NMAX. NMAX. Ay, yung direct energy kami sa sa gas at saka sa Kinumpare niya eh. Kinumpare mo yung di ba? Yung, Kasi mataas. Pero dahil nga existing customer na kami, so binigyan kami ng magandang rate. Pero feeling ko natataasan pa rin. Ako nag-check ako sa iba, mas mataas. mas mataas. So sabi ko, wag na. Kaya tumawag ako kanina. Sabi ko, sige na. Kasi ngayon yung last day nung actually. Last day na ba ngayon? Nung offer nila na yan. Kaya ginawa ko right away, tinawagan ko. Sige na, kukunin ko na. Dami pa ang offer eh. Baka daw gusto ko kumuha ng yung plan na para sa green energy. Magbayad ka parang $10 something. Para sa green energy? Pagka bibigyan ka ng credit at end of the year. Pero syempre, Ano mo yun? paano mo malalaman na di ba, nakakuha ka ng credit? Kaya nga eh. Di naman license. Daming mga ngayon ay parang mga promo na ganyan. Kagaya doon sa pinalabas doon sa Rebel News. Yung sa Lovelo. Nag-superstore ba kaya? Oo. Hindi ko Nakakuha mo chinek. yung resibo? Hindi ko chinek. Yung resibo nila, di ba, ina-ask kayo pag yung... Donation. Do you want to donate to this, ganyan-ganyan na foundation? Yung iba, ayaw. Tapos pagtingin ng lalaki, meron 65 cents na minus nakalagay donation. O ilan yung customer na yun, di ba? Kung di mo napansin Kung di mo napansin. kahit sabihin mong 50 cents lang yun, di ba? Ginawa ni, yung sa Rebel News, pumunta siya sa main ng Lovelo. Pinakita yung resibo. Hindi, in-email niya, tapos nag-complain nga sila. Maya, sabi na ayos na raw. Tapos hindi siya pinakausap kahit kanina pinalabas na agad siya ng guard. Ay, naku. Kanya-kanya ng no? Wala eh. Alusutan eh. Nakakalusot eh. Kaya kailangan, busisiin nyo mabuti, lalo na yung mga nagbabayad, yung mga resibo nyo, checkin nyo mabuti kung talagang yun yung nagastos nyo nung araw na yun, o yung mga items nyo. Oo naman, yun ang importante. Kasi lahat Ako tayo, check ko yung resibo pero hindi ko nakalimutan ko tignan Nakalimutan yung mo yun. sinabi mo na natapon ba yung resibo na yun? baka nandiyan pa sa basurahan. Hanapin natin mamaya, tignan natin. Na-curious ka bigla. Oo, inaalala ko nga eh. Kasi nga yun, mga loophole na nangyayari sa sistema dito sa Canada, hindi nawawala. Ganyan talaga. Kahit saan naman ata. Kahit saan naman talaga, kaya lang, syempre. Mas nagiging lang kasi tayo sa panonood ng mga ang dami na kasi nag-ano, di ba? Oo. Kaya mas... Hindi wala namang mawawala. Hindi naman conspiracy theory yan eh. Nakikita nyo naman, nakikita natin kung ano nangyayari. Huwag na tayo magbulag-bulagan sa mga nangyayari na ganyan. Busisiin natin kung ano yung makakabuti para sa atin. Ganun na nga. Bukas, pasok pa siya. Ganun talaga. Wala rin naman kasing gagawin eh. Hindi makaalis kasi nag-uulan. Nag-uulan. Ayun nga pala yung sasakyan, nalimutan na. Alin? Ay, sasakyan. Okay naman so far na check yung tumutunog daw na may kalawang daw banda sa may rotor. Pero wag ko raw alalahanin kasi makapal pa raw yung brake pads. Oo, kasi pinalitan namin nila James yun, di ba? Gusto niya, kaya na pa ba? Sabi ko 2 years ago. Sabi niya, tatagal pa yan. Sabi niya, hindi ka drive ng 50 kilometers a day eh. Sabi ko, actually, kuya, almost 70 kilometers. May edad na ba yung mechanical? Hindi ko nga alam eh. Medyo mukhang may edad. Hindi ko maano kung dahil madungis yung mukha dahil puro grasa eh, di ba? Sabi ko, almost 70. Saan ka drive? Highway ba? Highway naman kuya. Ay, okay lang yan. Sabi niya, as long hindi ka preno ng preno. Huwag ka mamemereno kasi. Sabi niya, kumakagat naman yung preno. Nararamdaman mo, di ba? Gusto ko sasabi, kuya naman eh. Kung hindi kumagat malamang na wala na ako dito. Malamang, hindi ka na nakarating doon. Pero mabait naman. Nagtatanong ako kung babayad ako. Hindi na, sabi niya, okay lang. Mga kapwa natin Pilipinong nag-ano dito, supportahan natin. Refer din yun ng kaibigan. Kaibigan na... Tsaka mas malapit yun, dito lang sa may McKnight. Si Boss Leo. Ano pangalan ng shop?
J-Boy. J-Boy. Sa Medyo McBride. nahirapan lang ako hanapin kasi nasa dulo siya. Tapos nasa yung pangalan pala ng shop niya nando sa may kabilang side. J-Boy, shop. Yan. So, yun lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo ang aming mga nasa sa isip at mga napapanood. So maraming salamat sa inyong pagsama. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.